Ang usa ka iro, bisag nakahibalo mo si angalan, inyong pasweet-sweet ang inyong tingog, di na kay siya, usigon gihapon ka, kay nga naman, nakailay siya sa tingog sa iyang amo. Ingon ani ang mga hayop, importante nila ang tingog, labi na kung domesticated nga hayop. Karon dinhi sa atong ebanghelyo gigamit ni Jesus kining maong sambingaya ang natural operation sa hayop ug iyang gigamit ang karnero. Ang karnero short-sighted. Unya ang ilang tendency kung dunay danger magtipok sila, musuksok sila sa tunga. So daghan na sila musuksok sa tunga. So magpunsisok sila. Dayon katong tua sa daplin o katong dili maipon dito sa panon mo to'y tukbon sa lubo. So ang safe keeping sa mga karnero, ang ilang buhaton kay short-sighted man sila, ilahang hearing, maminaw sila ug makaila sila sa magbalantay. Mao nga kung doon na sila magbalantay, makabalo sila asa sila padulong, direksyon, makabalo sila unsay ilang angay buhaton og safe sila. Og mauni ang gigamit ni Jesus nga hulagway sa ebanghelyo nga siya ang magbalantay ug kita ang karnero. Usa kini ka assurance. Nga kita nga mga binunyagan, kita nga nabilong sa simbahan, nabilong kang Jesus. Dili kita mahimong biniyaan. Never nga kita mahimong abandon, forgotten, flock. Doon na kita magbalantay nga nagtanaw, nga husto ang atong pagalaktan, mugiya nato, manalipod kung doon ay peligro, at timanunta sa atong panginahanglan, o giandaman tag maayong kaugmaon dito sa iyang turil. So mao ni ang hulagway ni Jesus nga may magbalantay. Ang ato lang buhaton nga mga karnero kaantigot ta maminaw sa tingog ni Jesus. Kay kung kita ra sa mas karnero iyang giklaro nga ita kabalo asa ang atong direksyon sa kinabuhi. Munang mahimong problematic ang atong kinabuhi kung kita ra. Munang maminaw ta sa tingog sa magbalantay. Ya karon kay daghang man tingog nga atong madungog sa kalibutan. Mga tingog nga mga bakak nga magdala nato sa kadaot. Muna nga kaantigo gyud ta usisa mao ni ang tingog sa maayong magbalantay. Unsaon man nato? Tagaan ta mo spam. S, develop a habit of silence. Kanang kaantigo ta ba maghilom diha sa atong kaugalingon? Siguro sa usa ka adlaw doon na tayo mga 5 minutes or 10 minutes nga kanalang wala kayo hunahunaon, just stop. Pwede before ka matulog or sa di pa ka magsugod sa imong adlaw. Kanang wala say cellphone, walay TV, ayon sa gunahuna ang trabaho o bisa unsa mga tao o bisa unsa mga problema. Just stop for a while and develop that habit of silence. Kay diha sa kahilom, nindot imong pandungog. Madungog nimo ang imong kahiladman. Ug ang mga tingog na angay paminaw. Ikaduha, pray. So spam. Silence, then pray. Mag-ampo, pag-ampo. Ang pag-ampo mga igsuon, dili lang ng vocal prayer. Nang magyaw-yaw ka ba? Novena, rosary, ana. Pwede po nga doon na kay silent prayer without saying anything. Naiuban, makita na ako nga musulod diri sa Adoration Chapel. Diri maghilom. So nindot na nga sa usa ka adlaw doon na kay prayer. Pwede diri sa simbahan, pwede diri sa Adoration Chapel in silence. Converse with the Lord, pero dili ka nang ikaw mo'y magyaw-yaw. Dili ikaw mo'y magdiktar sa Ginoo unsa iyang buhaton. Ang Ginoo mo'y modiktar nimo unsa imong
buhaton. Ikatulo, A, attend. Then M, Mass. Attend Mass. Musimba, kaya nga naman, actually, diri sa Ebanghelyo, matuman ng giingon ni Jesus, di ni madungog nato ang iyang pulong. Ang magtudlo nato, magiya nato sa itong angay, buhaton. Unya, i-explain man yung pulong. Pananglitan, di po mo ganahan sa wali. Di mo ganahan maminaw. Makakatuon ba gihapon? Oo, kaya nga naman, inig communion, inig kalawat ninyo, ang Ginoo diha sa kahilom, musulti na po nimo. Unang after communion, doon na tayo silence. After sa wali, doon na tayo silence. Para ma-integrate, musunok ang pulong nga atong nadungog. So muna ang spam. Silence, pray, and attend Mass. Mao kini ang usa sa nindot kayong pamaagi aron magiyahan kita isip mga karnero ni Jesus sa hustong dalan nga modala nato matud pa sa salmo sa lunhawng sipsibanan. O kung mauni ang dagan sa itong kinabuhi, muna giingon, wala na'y magmakulang pa kanato. Amen.